Good day guys, welcome back to my channel. Ngayon is mag-tutorial tayo ng motor. Ang ituturo ko sa inyo guys is muli is ang air and fuel screw modification, and then mo-modify din natin itong spark plug. Kasi ang carburetor na ginamit ito guys is UCR malaki, and then malakas sa gasolina. Ang issue nga pala nito guys is hindi naayos ng mekaniko ang stock original na carburetor niya. So ngayon is naayos ko na, hindi na siya nag-overflow kasi overflow to, and then walang matinong andar ito dati guys. So ang gagawin natin ito guys is i-modify ulit natin itong air and fuel screw. Tapos ang spark plug is isa side gapping natin guys, pero yung side gapping na style ko guys is iba sa napanood nyong side gap design o style ng napanood nyo sa YouTube. So guys, gawin na natin ito. Tatanggalin natin tong carburetor, tapos ipapalit natin itong original na carburetor nya, and then i-modify natin ang air and fuel screw. So isi-set ko lang ang camera guys para magawa na natin ito. So ayan guys, na-set ko na ang stock original na carburetor. So ikabit na natin to. So tatanggalin ko lang ang air and fuel screw. So yan guys, natanggal ko na. May issue pala ito guys kasi nawala na ang maliit na washer dito, at saka wala na ring o-ring. So re-remedyohan natin ito mamaya guys. Gagawin ko lang dito is i-modify ko siya. So yan guys, na-set ko na para talasan natin yung dulo ng karayom ng air and fuel screw. Gagamit ako ng liha na 120. So gawin na natin to guys. So ayan guys, okay na to. Try natin tong kabit. Guys, halimbawa guys, yung o-ring dito nawala, is ang diskarte ko lang yan is kukuha lang ako ng o-ring sa lighter. Sayang lang guys kasi ang lighter na to is meron pang laman. So no choice ako kasi kailangan ko talaga ng o-ring. So tatanggalin ko to para makuha ko yung o-ring. So ayan guys, nakakuha na ako ng maliit na o-ring galing sa lighter. And then wala din kasi itong washer na maliit guys, nawala din. Kaya ang ginawa ko yung kung may makikita kayong ganito sa lighter, ang ginawa ko is pinutol ko lang siya para gawin kong washer dito para hindi masira ang o-ring. So try natin ikabit ito guys. So ayan guys, tapos ko na ikabit. And then tatanggalin natin ang spark plug para ma-modify din natin. Gawin natin sided gap. O tatanggalin ko lang muna guys. So ayan guys, nakikita nyo guys, rich ang mixture ng carburetor. Kasi nga ang carburetor na nilagay dito is UCR, yung malaking carburetor guys. So hindi ako nag-a-advise na mag kabit ng malaking carburetor, lalo na kung walang karga ang makina. So, lalo pa naman ngayon na mahal ang gasolina natin. So hindi naman pang racing yung motor natin, pang araw-araw gamit lang natin. So ang gagamitin talaga natin is maganda yung stock original na carburetor, and then isi-set natin sa pinakamatipid na setting ng carburetor na hindi na ko-compromise ang takbo ng makina. Kumbaga matipid siya pero kaya pa rin yung tawag nito, makatakbo ng matulin na hindi nako-compromise yung speed ng motor. So lilinisan ko lang to guys, and then isa-side gapping natin.
So ayan guys, itong spark plug nalinisan ko na. And then sa side gapping natin to. Gamit ko itong sander, tawag namin dito, o grinder. And then kung wala kayong tools nito guys, is pwede kayong gumamit kung mayroon kayong mabibiling ito, limbas ang tawag namin dito sa Bisaya. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa Tagalog nito. And then kung kayo nito is pwede rin namang lagari ng bakal, pero mas maganda kung ito yung bibilhin nyo, kasi para makuha nyo talaga yung side gapping na style ko. So gawin na natin to guys. So ayun guys, and then after nito is i-V-type ko lang siya. Guys, naka V-type na siya. And then tatalasan ko itong nasa dulo niya. So ayan, sana malinaw sa video. And then lilinisan ko lang muna. Ayan guys. And then after nito is liliitan ko ito. Bakal na ito na sa gitna. So ayan, ayan. Sana malinaw sa video. Ayan yung finish ko na sided gap type na style ko sa pagsa-sided gap ng spark plug guys. Tested ko na to guys. Matagal ko nang tested to. Gamit ko sa motor ko, malayo yung biyahe ko, siguro mga 5 taon na tong motor ko. And then side gap ko siya mga 3 taon. So papakita ko sa inyo guys ang bore ng spark plug sa side gap. So ito guys yan. So maganda ang bore ng side gap guys. Nakikita nyo yan, puti yan guys, parang FI yan. Maganda kasi nito guys is matulis yung dulo niya, kaya yung kuryente niya hindi nagbabago ng posisyon, stable yung posisyon niya. At sa experience ko guys is maganda ang response ng makina guys. Kumbaga responsive siya tuwing piga mo ng so guys linisan ko lang to ulit, and then try natin ikabit to. So ito na guys ang finish natin na side gapping na style ko. So kakabit na natin to guys. So guys, sa pag-a-adjust pala ng air and fuel screw, hindi ako nagbe-base sa bilang ng ikot ng air fuel screw, kundi nagbe-base ako sa response ng makina bawat pihit ko sa air and fuel screw. So
try kong ikutin muna kasi nulwagan ko ito ng husto, mga 3 turns siguro. Try kong ikutin pahigpit clockwise, then pakikinggan natin ang response ng makina kung lumakas ba yung RPM niya o bumagsak ba ang RPM niya. So ayan guys, sa nakikita nyo, pinihit ko siya ng kalahati clockwise, humina yung minor ng makina. So ibabalik ko lang sa niya. Ayan, lumakas yung response ng makina. Ayan, lumakas pa. Pero guys, sobrang luwag na kasi guys, kasi wala na siyang tension between sa air and fuel screw at sa spring niya. Kaya ibabalik ko siya guys, kasi baka matanggal ang air and fuel screw. So try muna natin tong adjust na to guys. Set ko lang sa mababang minor. Tagang puti. Okay. So ayan guys, try natin i-rev. May putok lang ng konti ang tambutso guys, kasi nga itong exhaust niya guys, pinakairamdaman ko may lumalabas na hangin, so may singaw siya. So pag ganyan guys may singaw, expected na natin na medyo pumuputok yung tambutso kapag mininura natin, lalo na pag nag-accelerate tayo tapos biglang minor, may time talaga na puputok kasi nga singaw dito. Okay na ang response ng carburetor guys. Yan. So ayan, try natin patayin. Then paandarin natin kung madali na bang paandarin. So ayan guys, may improvement na sa ginawa nating modification sa carburetor, sa air and fuel screw at saka sa side gapping ng spark plug. So sa pag-modified ng air and fuel screw guys, is advisable lang to sa push rod type engine na kagaya nito ang carburetor. Patayin lang natin. And then kahit hindi natin napatakbo ng malayo, try lang muna natin tingnan yung spark plug kung maganda na ba ang sunog niya. Kasi guys, pag sobrang rich talaga ng tinamaan yung camera guys, sobrang rich yung carburetor, kahit paandarin nyo lang yan, kahit bagong andar lang yan o bagong kabit yung spark plug nyo, pag sobrang rich yan, pag umaandar ng saglit lang, tingnan nyo yung spark plug, nangingitim na yan guys. So sa case na to is okay yung burn ng kanyang spark plug guys, kaya lang medyo kumakain na to ng kunting langis guys, kasi may langis sa gilid ng yan o, may langis sa gilid ng spark plug. So kumakain na to ng kunting langis, pero hindi lang physically makikita mo ang usok sa tambutso, pero slightly kumakain na to ng langis, kunti lang. So ibalik lang natin to guys. Okay naman yung reading nya. So ang gagawin ko dito, ito punan ng malayo.
So, ayan guys. Try natin ulit pandarin. Try natin ulit pandarin. Ayan guys, sobrang dali na niya pandarin. Okay guys, patayin lang natin. So yun lang guys, maraming salamat sa suporta nyo sa channel ko. At sana sa simpleng video na ito is may natutunan kayo sa set ng pagmamodified ng air and fuel screw ng carburetor at sa style ng side gapping ng spark plug. So maraming salamat guys. God bless po sa inyong lahat.